Lagi ko nga po sinasabi sa inyo, I've been very blessed. Yung aking pong asawa ay European. We've always eaten Mediterranean type of eating po. Fusion po siya ng low carb Mediterranean. It is a very sustainable way of eating po. Marami sa mga low carber nagkakaproblema sa pagtaas ng cholesterol nila kapag sila po ay naglo-low carb na. The reason for that is hindi hiyang sa lahat yung uri ng paglo-low carb that you restrict so much yung carbs. For example, keto, hindi hiyang sa lahat po ng tao. Ngayon, yung mga tao po who have talagang matinding diseases, it's good for them to do the kind of low carb muna talaga na nire-restrict lahat ng mga prinosesong pagkain, really high net carb na pagkain kasi that's the way you heal. But then, ang usapan po is how do you sustain it? Hindi ka naman pwedeng forever kang keto, especially kung hindi talaga hiyang sa'yo. Pag ang cholesterol mo nagsa-skyrocket, and pinatest mo rin yung ApoB, yung LDLP na lagi kong sinasabi sa inyong ipatest ninyo kung tumataas yung LDL, tapos makita nyo sobrang taas, it is not safe for you to keep doing yung ganong klaseng restrictive low carb dahil po in the long run, magbabara yung inyong ugat. So the most sustainable way talaga mga kapatid is low carb Mediterranean fasting. Sustainable siya, kaya mo siyang gawin kahit ilang dekada. In my case, 18 years na po simula no ako ay nag-start sa ganitong lifestyle na lower carb. Hindi man po siya keto pero lower carb and certainly Mediterranean po